Hello, mic testing. 1, 2, 3. 15 seconds airing time. Get ready for the 10, 9, 8, 7, 6. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Coronadal City. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo Diwa. Ito po si Lenepian Sanaves maghahatid sa inyo ng mga nagbabagang balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Donald Trump na dismaya kay Pope Francis dahil sa pagkwekestyon sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Manny Pacquiao nagpahayag sa social media tungkol sa sinabi niya tungkol sa homosexual. Industrial property ng bansa kasalukuyang tumataas ayon kay Ayala Land SB Johnny Halandone sa Pulo sa Maynila. Gilas Pilipinas nagpatuloy ng training sa Olympic Qualifying Tournament. Para sa mga detalye, ipinahayag ni Pope Francis sa United States Presidential Campaign sa Webes na hindi Kristiyano sa Republican candidate Donald Trump. Sinabi naman ni Trump na siya ay nadismaya sa pahayag ng leader of the world's Roman Catholic sa pagkwekestyon sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dagdag pa niya, siya ay isang proud Christians. Sinabi rin ni Pope Francis sa flight niya, pauwi galing sa Mexico na ang taong nag-iisip lamang sa pagtatayo ng paner, ngunit hindi nagpapatayo ng mga tulay saan man ay hindi Kristiyano. Fans ni Manny Pacquiao nagalit sa masasakit na sinabi ni Manny Pacquiao tungkol sa mga homosexuals. Narito si Sharla Bantolinaw para sa mga detalye. Ipinahayag ni Manny Pacquiao sa media na ang sinabi niya tungkol sa homosexual ay katotohanan. Kahit nakasira ito sa reputasyon ni Pacquiao, naniniwala pa rin siyang dapat nating paniwalaan ang Biblia. Nagbiruan sila sa training niya at iginiit niyang hindi niya intensyong magkasakit ng ibang tao. Kahit pinagbawalan ang social media na magtanong tungkol sa issue, sa halip si Pacquiao mismo ang naglakas loob upang sagutin ito. Ito po si Shala Batolinaw nagbabalita. Salamat, Shaila. Magbabalik po kami pagkatapos ng isang paalala. O Trisha, bakit ang lungkot na mukha mo? Gusto ko mag-aral sa kolehiyo, kaya lang walang panggastos sila nanay at tatay. Trisha, pwede kang mag-apply sa scholarship program ng pamahalaan. Talaga? Oo, layunin ng programang ito na matulungan ang mga mahihirap na mga estudyante na makapagtapos ng kolehiyo. Sige, salamat ha. Sige, at sasamahan na kita sa pag-apply mo. Trisha Coraje, summa cum laude. I am thankful for the good governance of our leaders, for the scholarship they granted to us poor students. This achievement symbolizes the quality of the good leaders of our country. Good governance help other students to finish their school life and to reach their dreams. It brings a brighter future of the young Filipinos. Good governance is the product of transparency. At nagbabalik po ang Radyo Diwa, lalo-lalo na lumago ang industrial property ng bansa sapagkat tumataas ang interes ng mga foreign investors na nagpapatayo pa ng mga gusali. Karen Kabalan magbabalita. Ayon kay Ayala ng SVP Julie Handoni, sa isang pagpulong sa Maynila na mas marami na ang industrial property sa bansa, lalong-lalo lang tumataas ang interes ng mga Japanese investors magpatayo ng mga gusali. Tumaas ang kanilang kita mula 19% hanggang 17.6 billion pesos at may 85 billion pesos capex. 40% sa kanilang capex ay nakalaan para sa residential development, 16% ay para sa mga malls, 8% para sa mga opisina, at 18% naman para sa land acquisition.
Salamat Karil at yan ang mga nababagang balita sa oras na ito. Ito po si Rene Pianzanaves na nagsasabing marami pong salamat sa inyong pakikinig at mabuhay ka Pilipinas! Okay.